Hello mga ka-tricks, so sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo, yung 5 paraan upang mawala ang mga ads, pop-up ads, at mga app notification, na bigla-bigla na lang lumalabas, sa mobile phone ninyo. Since karamihan po sa atin, ay ito yung nagiging problema, yung bigla na lang may lumalabas na ads kapag naglalaro ka, or nagbabrowse ka, nanonood or may ginagawa ka sa mobile phone mo. Tapos bigla na lang may lumalabas na ads, notification o kung ano-ano, nakala mo ay na-virus na yung mobile phone mo, ngunit ang hindi mo alam, ay may mga settings lang pala sa mobile phone mo, na naka-turn on at kailangan na i-turn off ito, upang mawala yung mga ads, sa cellphone nyo. So kung interesado ka sa tricks natin ngayon, ay pakipindit ang like, subscribe at notification bell button, so let's proceed. So yung unang step na gagawin natin ay itong Google Ads Settings, i-click ang settings sa mobile phone. Then scroll nyo, at hanapin ang Google. Then i-click ang Google. At dito naman ay makikita nyo ang ads, so i-click nyo ang ads. Scroll up, at dito makikita nyo ang ads privacy, reset advertising ID, at delete advertising ID, so i-tap natin dito ang ads privacy. So dito sa ad privacy, scroll nyo at makikita nyo dyan ang ad topic, app suggested ads, at ads measurement. At kung mapapansin nyo, ay naka-turn on silang tatlo, so kailangan po nating i-turn off ang mga ito, at para po ma-turn off ay i-tap natin isa-isa. So, i-tap muna natin itong ad topic. I-turn off ang allow ad topic. Then back. I-tap naman natin ang app suggested ads. Allow app suggested ads, i-turn off natin ito. Then back. Ads measurement, kailangan din nating i-turn off ito. So ayan, after na ma-turn off natin ang mga ito, ay exit na tayo dito sa ad privacy, then sunod naman nating gawin ay yung step 2, which is ad center, so i-back lang natin. Para mapunta tayo sa ad center, ay i-click ang manage your Google account. I-swipe pa kaliwa sa bandang itaas, at i-click ang data and privacy. Dito sa Data and Privacy, ay scroll lang at hanapin ang My Ad Center. Dito naman sa My Ad Center, kung mapapansin nyo, ay naka-turn on ang Personalized Ads on Google, kailangan din i-turn off ito. I-turn off ang Personalized Ads. At dito sa ibaba may makikita kayo na turn off, i-click nyo ang turn off. Personalized ads are now off, i-click ang got it sa ibaba, then okay na yan. Ngayon ay step 3 naman tayo, ito yung tinatawag na Google Chrome Ads, para mapigilan yung mga ads na bigla na lang lumalabas or nagpa-pop up tuwing magbabrowse tayo or sa mga site na boni-visit natin, ay kailangan din natin i-turn off yung ilang settings dito, so i-click ang Google Chrome. Then i-click ang 3 dots sa gilid, sa bandang itaas ng mobile phone ninyo. At dito naman sa may bandang ibaba, makikita nyo yung settings, i-click ang settings. Then dito sa Chrome settings, ay scroll lang at hanapin ang site settings, then i-click natin ito. Then i-click ang notification. Dito sa notification, mababasa nyo dyan, site can ask to send notification, so isa ito sa magandang feature ngayon ng Google Chrome, dahil hindi na basta-basta may nagpa-pop up na notification dito, o kung ano-anong lumalabas dito, habang nagbabrowse kayo or may ginagawa kayo sa Google Chrome, so dito pwede nating i-turn off ito. Or, e-check na lang itong use quieter messaging.
E-back lang natin. At ngayon naman ang sunod nating hahanapin dito sa site settings ay itong pop-up and redirect. So kailangan din nating i-turn off ito. Para wala ng pop-ups, at hindi na kayo ma-redirect sa kung saan saang sites. Then sunod nating hanapin dito sa site settings, ay itong intrusive ads. Isa ito sa pinaka-aggressive na ads na ma-encounter natin. Makikita nyo naka-allowed siya, so make sure na ma-turn off natin ito. So ayan, ads are blocked on sites known to show intrusive or misleading ads. Ang sunod naman na paraan, upang mawala ang mga pop-ups at ads sa phone nyo, ay itong tinatawag na DNS hosting, so pumunta sa settings ng phone ninyo. Then i-click ang connection, or sa ibang device na kalagay dyan, ay connection setting. Scroll nyo lang, at hanapin ang more connection settings. And then dito, makikita nyo ang private DNS, tap ang private DNS, para maset ninyo ito. So ngayon naman, ay i-select ang private DNS hostname. Then i-type ang dns.adguard.com. Then i-click ang save. Then after nyo ma-saved, make sure na may makikita kayong dns.adguard.com sa ibaba ng private DNS. Then okay na po yan. So punta tayo sa panglima na paraan, para mawala yung mga pop-up ads sa phone natin, tulad po nito kahit wala kang ginawa sa phone mo ay bigla na lang may lumalabas na ads, so ang gagawin natin para mawala ito, ay i-click nyo yung recent button sa ibaba, para makita natin yung apps na nagsisend ng ads sa phone natin. So ayan, ang app na Temu yung naglalabas ng pop-up ads sa mobile phone ko. Ang gagawin natin ngayon ay hanapin lang natin yung app. Then ilong press nyo ito. At i-click nyo yung icon sa may gilid sa itaas ng app. So makikita dito, naka-allowed yung notification, ibig sabihin pwede siyang mag-send sa phone natin ng notification, anytime, which is annoying kung minsan, lalo na kapag may ginagawa or naglalaro ka sa phone mo, so turn off din natin ito. At para naman hindi na siya makapag-send ng mga pop-up ads sa phone nyo, ay pwede nyo siyang i-force stop. Or kung hindi nyo naman ginagamit o kailangan ng app na yan ay i-uninstall nyo na lang. Sana po ay nagustuhan nyo ang tricks natin ngayon, at maraming salamat po sa mga nag-subscribe, at kung bago ka lang napadaan sa channel natin, at gusto mo ng mga ganitong video, ay huwag po sana kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button, upang updated po kayo once na mag-upload ako ng bagong video. So thank you for watching, and God bless po sa lahat.